Ikalimang kabanata ng Violets Are Blue. Nanlulumong umupo si Michelle pagkaraang ibalik sa dati ang telepono. Nagtaka ang magtiya sa reaksyon ng dalaga. Hindi nila kasi narinig ang sinabi rito ng abogado. "What's the matter?" tanong ni Gilbert. Sinabi naman ni Michelle kung bakit. Si Tita Ann naman ang napaupo sa narinig. "Well," sabi ng binata kay Michelle, "at least ngayon, patas na kayo ni Edmond kahit paano." Kinagalitan ng tiya si Gilbert. Nito, "How dare you say that? Parang dapat ikatuwa ni Michelle na patay na rin ang daddy ni Edmond." "Tita," depensa ni Gilbert sa sarili, "na-misinterpret mo naman ako. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin." Bago matuloy sa argumento ang usapan ng magtiya, sinalo na ni Michelle ang usapan. "No, hindi ko ikinutuwa ang nangyari. Pero hindi rin ako makaramdam ng lungkot. Ang gusto ko'y makulong ng matagal ang pumatay sa ama ko, hindi yung atakihin sa puso. It's the easiest way out sa ginawa niyang krimen." Hinawakan ni Tita Ann ang palad ng dalaga. Nito, "Nalulungkot ako para kay Edmond. Ang daddy niya ang nagkasala pero mas una mo pa siyang pinarusahan dahil doon. Tapos ngayon, tulad niya, nawalan din siya ng ama." Umiling ang matanda at patuloy nito, "It's so very sad. Pero nalulungkot din ako para sa iyo, iha, dahil hindi nangyari ang ibig mo. Pero para sa akin, yun ang pinakamainam na solusyon sa problema ninyong dalawa." "Iniisip mo ba, tita?" tanong dito ni Michelle. Matabang ang tono niya, "Na magkakabati na kami ngayon ni Edmond dahil naligtasan ng daddy niya ang parusa ng batas?" Hindi nakaimik ang matandang dalaga. Malinaw ang pambabarang iyon sa kanya ng dalaga. Tumindig si Tita Ann at sabi kay Michelle, "Pasensya ka na, iha, kung naging presumptuous ako. I'm sorry. Mauuna na akong matulog sa inyo." Nang wala na iyon, sabi ni Michelle kay Gilbert, "Nagtampo yata sa akin si tita." "Lilipas din yun," sabi ni Gilbert. "Ganon siguro ang nagkakaedad. Nagiging masyadong sensitive. Kapag hindi nasang-ayunan ang sariling palagay." "Pero bakit parang kay Edmond pa siya kampi?" tanong ni Michelle. "Ang suspecha siguro ni Tita Ann," ani Gilbert. "Mananaig ang feeling mo kay Edmond ngayong wala na ang daddy niya na object ng iyong pagkasuklam." Kagat labing umiling si Michelle at sabi, "No way." "Sigurado ka, Michelle?" tanong ni Gilbert. "Why do you want to know?" pabiglang tanong ni Michelle sa binata. "Kalimutan mong tinanong ko yun, Michelle," pakibit na sagot ni Gilbert. "It's just that, oh well, forget it." Malabo kong makalimutan ng mga sagot na bitin ang katuturan, matalim na sabi ni Michelle. Tinitigan muna ni Gilbert ang dalaga, saka nito sinabing, "Siguro dahil hindi pa nawawala sa puso ko ang college girl na sinikap kong suyuin noon pero binasted ako ng ewan kung ilang beses." Hindi nakakibo si Michelle. Tama pala ang kutob niya. Interesado pa sa kanya si Gilbert hanggang sa mga oras na iyon. Mas maaga kaysa dati nang bumangon si Michelle kinabukasan, ni hindi siya nag-abalang mag-almusal. Pagkagising, diretso siyang naligo, nagbihis at lumakad patungong tanggapan.
Gusto niyang iwasan si Gilbert. Paano'y nililitaw nito ang kanyang damdamin? Of course, sa kaibuturan ng kanyang dibdib, lalaging si Edmond ang tunay niyang mahal. Ngunit dahil isinara na niya para rito ang pinto ng kanyang puso, ayaw niyang maapektuhan siya ng sinseridad na natunghayan niya sa mga mata ni Gilbert. Wala nang balak si Michelle mag-ukol ng pagtingin sa kahit sinong lalaki. At para matupad iyon, ang una niyang dapat gawin ay umiwas sa mga piping pagsamo sa mga kilos at tingin ni Gilbert. Nagulat si Tanya nang pagdating dito sa opisina ay naroon na si Michelle. At sa bunto ng papeles sa out tray ng lady boss, halatang marami na itong natrabaho. Masigla ang pagbati kay Michelle ng newly promoted na si Tanya. Nito, akala ko ma'am, nasa court ka ngayong umaga. For practical purposes, sagot ni Michelle. Isasara na siguro ang kaso. Sinabi niya rito kung bakit. Pabiglang, oh, ang naging reaksyon ni Tanya. Hindi ito binigyan ng boss ng oportunidad na dagdagan ang reaksyong iyon. Niya rito, since you're still my secretary until the beginning of next month, let's get to work, okay? I-set up mo ang meeting mamaya lunchtime sa top executives. Tungkol sa reorganization ng agenda. Isama mo sa meeting si Lucci. Siya ang gusto kong pumalit sa pwesto mo. Ginampot ni Michelle ang isang folder sa out tray. Iniabot iyon kay Tanya. Niya rito, I want those done as soon as possible. And also, at sa ganoong kaabalahan sa trabaho, nagsimula at natapos ang araw na iyon para kay Michelle. Pag-uwi ni Michelle, paalis naman si Tita Ann. Nasurpresa si Michelle sa totoo lang. Kabisado niya ang matandang dalaga. Hindi ito mahilig maglalabas ng bahay, lalo kapag gabi. Pero mas nasurpresa ang dalaga sa binungad nito sa kanya. Talagang hinintay mo na kita, iha. Ani Tita Ann. Bakit ho? Tanong ni Michelle. Baka kasi gusto mong sumama sa akin. Saan ho? Tanong uli ni Michelle. Pupunta ako sa lamay ng daddy ni Edmond. Sagot ni Tita Ann. Sumuma ang mukha ni Michelle. Na-realize ni Tita Ann na nagkamali siya sa sinabi. Itinama nito agad yun. Makikiramay ako kay Edmond. Hindi naglubag ang loob ni Michelle. Pakiramdam niya talaga, ininsulto siya ng matandang dalaga sa pagyayaya sa kanyang pumunta sa lamay ng lalaking umutas sa buhay ng magulang niya. Ayaw mo ba, iha? Tanong ni Tita Ann. Dapat ho ba akong makilungkot sa kanya, tita? Tanong ni Michelle. Ikaw na rin ang nagsabi, iha. Sabi ni Tita Ann. Childhood sweethearts kayo. Nagkalayo lang kayo dahil sa ginawang mali ng daddy mo at ng mami niya. Tapos, nagkabalikan kayo pero muli, isang magulang ninyo ang gumawa ng mali. Hahayaan mo bang mag-suffer na naman kayo ni Edmond dahil doon? Kunot noong minasdan ni Michelle, si Tita Ann. Anya rito. Para huyatang pamilyar sa akin ang mga linyang yan. Ilang ulit na rin kaming nagkausap na Edmond, sabi ni Tita Ann. Kahit noong bago atakihin ang daddy niya. Nabigla si Michelle. He wanted so much to talk to you, Michelle, sabi ni Tita Ann.
at komo ako ang palagay niya'y tanging maaaring maging tulay niya sa iyong pangunawa. Good Lord! Ano ho kaya ang sasabihin sa inyo ni George kung maririnig niyang inilalakad ninyo sa akin si Edmond? Patuyang bulalas ni Michelle. George will approve, sabi ni Tita Ann. I'm very sure of that, Michelle. Kilala ko ang pamangkin ko. Ang gusto niyo'y ang lumigaya ka sa piling ng tamang lalaki. Ilang beses niyo lang hong nakausap si Edmond, sabi ni Michelle. Tapos, alam niyo agad na siya ang tamang lalaki para sa akin? Hindi ako umabot sa ganitong edad, Michelle, nang walang pinagkatandaan. Si Edmond, he's so transparent, sabi ni Tita Ann. Madaling masalamin kung gaano kanyang kamahal. Malabo na ho kami magkatuluyan pa, Tita Ann, sabi ni Michelle. Sige, malabo na kung malabo. Pabuntong hiningang, sabi ni Tita Ann. Pero hindi mo ba pwedeng bigyan siya ng kahit isang pagkakataon para magkausap kayo ng masinsinan? Masigasig na iling ang isinagot ni Michelle. Muling nagbuntong hininga si Tita Ann. Anito, hindi ko akalain na ganyan katigas ang puso mo, Iha. At hindi ko rin ho alam na capable ako ng ganitong tigas, Tita. Pero nagkaganito lang ako dahil sa ginawa ng daddy ni Edmond sa daddy ko, sabi ni Michelle. And then, nadagdagan ang puot ko dahil sa walang hiya niyang mommy. Don't you feel any sympathy for Manette? Malungkot na tanong ni Tita Ann kay Michelle. Doon nag-init ang bait ni Michelle. Niya, she broke my family, that woman. Kung hindi siya pumatol sa daddy ko, hindi kami kapwa lalaki ni Edmond sa broken families. Ayaw pakumbinse ang matandang dalaga. Nito, kapag huminahon ka, maiisip mong si Monette at the moment, ang pinakakawawang babae sa sitwasyon. Hindi mapaniwalaan ni Michelle na sa bibig ni Tita Ann nanggagaling ang obserbasyong iyon. Patuloy ng mga tandang dalaga. Isipin mo, Michelle, magkasunod na namatay ang ikalawa at unang lalaking pinakasalan niya. At pareho niyang hindi maihahatid sa libingan dahil naroon siya sa malayo. Marami hong pera si Edmond, sagot ni Michelle. Kayang-kaya niyang gastusan ng mami niyang talipantas para makauwi rito sa Pilipinas para sulyapan sa huling pagkakataon ang lalaking pinindeho niya. Ang kwestiyon, Michelle, sabi ni Tita Ann, ay hindi pwedeng ibiyahe yung Suzette. She's very ill. Brain tumor ang sakit. At kailangan ng operahan. Problema ko ho ba yun? Pasik na sabi ni Michelle. She made her own bed. Gumawa siya ng mabigat na kasalanan. Di magdusa siya. Tila hindi makapaniwala si Tita Ann sa sinabing iyon ni Michelle. Anito, gaano ba kabigat na kasalanan ang muling magmahal, Michelle? That's what she did, hindi ba? Minahal niya rin ang daddy mo kahit mayroon na siyang Edward. Para ring ikaw, hindi ba, Iha? Mayroon ka ng George, tapos dumating uli si Edmond. Ang layo naman ho nun sa ginawa ng mami ni Edmond. Mabilis na sagot, Michelle. Kasal na siya, tapos pumatol pa siya at sa may asawa ring tulad niya. Sabi ni Tita Ann, halimbawa bang kasal na kayo ng pamangkin ko nang mag-meet uli kayo ni Edmond? As you said, mas mahal mo talaga si Edmond.
Mapipigil mo ba ang puso mo na hindi pumatol sa mas mahal mo? Hindi ba posibleng iwan mo rin si George? O kumuha ka rin ng divorce sa ibang bansa kahit hindi iyon kinikilala rito sa atin? Para lang kayo magkapiling ni Edmond ng habang buhay? Halatang mainit na ang bait ni Michelle sa kanyang isinagot. Aniya, napaka-unfair naman ho ang ikumpara niyo ako sa mami ni Edmond. Malay niyo ho kung mas may sense of decency ako kaysa roon. Ako ba ang tipong mang-iiwan ng asawa para sumama sa iba? Ganyan ho ba kababa ang tingin niyo sa akin, Tita Ann? Kalmado ang tono ni Tita Ann. Anito, men and women in love are known to do foolish things in the name of love, Iha. Kaya nga ho ayoko nang makita at makausap si Edmond, sabi ni Michelle. Ayokong magpakahangal at pumatol sa anak ng lalaking pumatay sa ama ko. Sabi ni Tita Ann, kahit anong isip ang gawin ko, Michelle, talagang hindi ko maintindihan ang katwiran mong yun. Hindi ko rin ho maintindihan, Tita Ann, kung bakit iginigit ninyong patawarin ko ang mga taong ayaw kong patawarin. Para nyo na rin niyang pinakikialaman ng buhay ko. Nawala ng kulay ang mukha ni Tita Ann. Sa huling sinabi ni Michelle. Anito maya-maya, bagaman maputla pa rin sa pagkabigla sa katarayan ng dalaga. Michelle, ang habol ko lang ay maging makatwiran ka at huwag kang mag-suffer sa mali mong desisyon hinggil kay Edmond. Pero kung sa palagay mo'y pakikialam iyon, very well. I beg your pardon. Good night. Pagtalikod nito para lumabas ng bahay, si Michelle naman ang natigilan. Mukhang sumobra nga ang talim ng tono niya sa mabait na si Tita Ann. Bago siya matulog ng gabing iyon, nagdesisyon si Michelle na humingi ng apology kay Tita Ann kinaumagahan. Kahit hindi niya matanggap ang paliwanag nito, alam ng dalagang nabastos pa rin niya ito. Pwede naman niyang tanggihan ang mga payo niyon sa maayos na paraan. Hindi mataas ang tono, hindi matalim ang mga salita. Hindi nangyari ang plano ni Michelle. Hindi umuwi sa Executive Village si Tita Ann pagkagaling sa Lamay. Dumiretso iyon sa ancestral house ng mga Rojas sa Laguna para doon na muling maglagi. Tumpak ba na sungitan at pamukhaan ni Michelle ang mabait na si Tita Ann na ang tangkalang ay unawain ng dalaga si Edmond at saan makararating ang wari seryosong pagtatangka ni Gilbert na mapalapit ng gusto kay Michelle. At bakit biglang lumipad si Edmond pa Amerika kung saan may matutuklasan siyang lubhang mahalaga para kay Michelle? Abangan